Part 3 na ng ating round 7 ng Record of Ragnarok, Hades vs King Shiwang. This is Sora Oragay, let's go! Nagsimula ang unang page ng chapter 61 sa isang laboratory kung saan makikita itong si Beelzebub na may inoobserbahang isang experiment monster. Nang biglang makawala ito mula sa capsule at nagwala ang napakalaking halimaw at inatake si Beelzebub. Tatamaan na nga sana itong si Beelzebub nang biglang naputol ang kamay ng halimaw at sinabi ni Beelzebub na napaka-fragile nito. Nang biglang may sumunggab sa mukha ng halimaw at inihampas ito ng napakalakas, si Adamas o mas kilala na ngayong Adamantine. Tinanong nito kung bakit gumagawa na naman ng mga ganitong klaseng nilalang itong si Beelzebub. At maging nga si Hajun na Demon King ng 6th Heaven ay ginawa nitong si Beel. Sabay sagot ng nothing. Gusto niya lang nagawin ang mga yon upang magkaroon siya ng isang monster na makakapatay sa kanya. Sinabihan pa itong creepy ni Adamas at tinanong kung hindi pa siya manonood ng laban. At sumagot si Beel na walang rason upang manood pa siya dahil matatalo si Hades at hindi ito mahirap hulaan. Agad namang sinalungat ni Adamas na hindi ito naiintindihan ni Beel dahil si Hades ay hindi matatalo kahit kailan dahil siya ang kanilang kapatid. Bumalik na sa totoong laban ng eksena at nag-cheer ang mga tao para kay King Shiwang. Makikita rin sa crowd itong si Chunyan at ang anak nito. At sinabing napakalakas ni King Shiwang dahil siya ang kanilang king. Pinuri uli ni Hades itong si King Shiwang at sinabing karapat dapat siyang hari at bilang isang hari ay susuklian niya ang lakas nito. Nagulat ang lahat dahil biglang tinusok ni Hades ang kanyang sarili gamit ang kanyang bident at parang binababad sa dugo ang kanyang weapon. Nagtaka pa itong si Ares at sinabing nababaliw na ba si Hades, na sinagot naman ni Zeus na hindi. At sinabing isa-sacrifice ni Hades ang lahat para manalo. Dugoon na itong si Hades ngunit masaya siya sa nangyayari. Nakita ni Sasaki Kojiro si Poseidon sa muka ni Hades. Chapter 61, Hades Pride. Sumugod na nga itong si Hades kay King Shiwang. Nagbuga itong si King Shiwang ng isang air bubble at natamaan ang key point ni Hades. Pero nawalan ito ng epekto. Sinabi ni Hades na na-figure out niya na paano i-counter ang air bubble ni King Shiwang at sinabing wala na itong silbi. Sinabi ni Ares na dahil sa dugo kaya nakikita ni Hades ang atake ni King Shiwang, ngunit sabi ni Hermes ay mali. Dahil ang tunay na purpose ng dugo ni Hades ay para ipakain ito sa Bident at ngayon ay magta-transform na ito. Ang dugo pala nitong si Hades ay tinatawag na Pluto Ichor. At lahat ng malalagyan nitong divine weapon ay magagawang palakasin sa pamamagitan ng pag-harbor ng kanyang life force. Pero dahil nga life force ang ginagamit nito ay may posibilidad itong madrain at ikakamatay ito ni Hades. Nag-transform na nga ang Bident ni Hades at tinawag niya itong Desmos at ito ang kanyang trump card. Inatake ni Hades si King Shiwang gamit ang Desmos ng isang malakas na move, ang Ichor Eos. Walang magawa si King Shiwang kung hindi ang i-block ito gamit ang Heavenly Hand of Defense. Ngunit sa lakas ng Desmos ay napinsala ang kaliwang kamay ni King Shiwang na naging dahilan para mapalipad siya ni Hades. Nakabangon ulit itong si King Shiwang at nagsalita itong si Hades at sinabing siya ang older brother ng mga god kaya hindi siya matatalo. Chapter 62. Sa chapter na to ay magsisimula ang isang backstory ni Hades at kung paano siya nakilalang King of the Netherworld. Dito ay nakaupo si Ares at nagsasalita, sinasabing sino nga ba si Hades? Siya ay ang king ng Netherworld at siya ang god na inaasahan ng lahat. At maraming god ang takot gamitin ang pangalan ni Hades sa kahit anong bagay. Noong unang panahon, sa pinakamatinding krisis ng heavens, ang Gigantomachy, si Zeus ang bagong naging chief o godfather sa realm ng mga gods matapos niyang talunin ang kanyang amang si Cronus sa laban ng Titanomachy. Pero dahil hindi ito matanggap ng isang primordial god na si Gaia, ay nagsimula siya ng isang war. Pinasugod niya ang kanyang mga kampon at ang mga pinakamalakas na race sa heavens, ang mga giants. At dito, nagsimula ang Gigantomachy. Tinanong ni Zeus dito kung ano ang status ng kanilang digmaan. Nakaupo rin dito sina Poseidon, Hades at Adamas, habang nagre-report si Hermes na natatalo na ang mga troops ng Greek gods. Minak nga nitong si Adamas si Zeus at sinabing ano kaya ang gagawin niya. At sumagot si Zeus sa napaka-bold na paraan at sinabing ano pa nga ba kung hindi sila mismo ang dudurog sa mga kalaban at naghanda na nga silang lumaban.
Naghahanda na nga ang lahat nang biglang may nag-report na troop kay Hades at sinabing nagkakagulo sa Helheim dahil nagsimula na ring umatake dito ang mga Titans mula sa Tartarus. Ang Tartarus ay ang kulungan sa underworld. Nakakulong dito ang mga Titan na kakampi ni Cronus na umatake noong Titanomachy. Bali dalawang race na nga ng mga malalakas na kalaban ang sabay na sumugod at naiipit sa labanan ang mga Greek gods. Tahimik lang si Hades nang makita siya ni Poseidon at tinanong kung may problema. Sumagot naman si Hades na wag siyang pagtuunan ng pansin. Pagkatapos nga ng matagal na laban ay natalo na nitong mga Greek gods ang mga giants sa tulong ni Zeus at sila ang nanalo sa Gigantomachy. Tinanong ni Poseidon kung nasan si Hades dahil tila hindi ito tumulong sa laban. Sinabi ng isang troop na pumunta si Hades sa Helheim upang mag-isang harapin ang mga Titans. Pumunta si Poseidon sa kinaroroonan ni Hades at nakita itong nakaupo at nasa likod niya ang napakaraming bangkay ng mga Titan. Nagulat si Poseidon sa nakita niya at pati sa itsura ni Hades. Sinabi ni Hades na natalo pala nila ang mga giant. Wika ni Poseidon na napaka-reckless ng ginawa ni Hades upang harapin ang lahat ng mag-isa. Ngunit sabi ni Hades na bilang ang older brother ay hindi siya matatalo. Inabot naman ni Poseidon ang kamay niya kay Hades at sinabing still ay hindi siya magpapasalamat at tinawag niya itong brother na first time nga raw marinig ni Hades mula sa kanya. Bumalik na ang next page sa totoong laban at lahat ng god ay nag-cheer para kay Hades at sinabihan pa nga ito ni Zeus na isa siyang show off. Ngunit hindi maintindihan ni Hermes kung bakit palaging bukang bibig ni Hades ang mga kapatid niya. At dito dumating naman si Adamas o si Adamantine. Nagtaka si Ares na bakit buhay pa si Adamas samantalang binura na ito ni Poseidon sa mundo. Sinabi ni Hermes na iniligtas siya ni Hades gamit ang operasyon ni Beelzebub para magkaroon ng panibagong katawan at kilala na siya ngayong si Adamantine at katuwang siya ni Hades sa Helheim. Sinagot ni Adamantine ang tanong ni Hermes at sinabing walang rason si Hades. Ang dahilan lamang nito ay ang pagmamahal niya sa mga kapatid nito. Chapter 63, The Beginning of the End. Makikita sa unang page si Thor, Shiva at Loki na natuwa sa pinapakita ngayon ni Hades. Maging si Odin nga ay namangha at sinabing ito pala ang lakas na tumalo sa mga Titan. Umiiyak naman itong si Ares nang tanungin siya ni Hermes at sinabi nitong napaka-nobel o kagalang-galang itong si Hades. Makikita sa susunod na eksena itong si Kinshiwang at Alvityr na nasaktan sa mga natamo mula kay Hades. Tinanong ni Kinshiwang kung okay lang ba itong si Alvityr na sumagot naman na mas malala ang mga natamo ni Kinshiwang pero sinabi nito na kumpara sa iba ay wala lang sa kanya ang kanyang mga natamong damage. Dito ay sinabi ni Sasaki na hindi na magagamit ni Kinshiwang ang kanyang teknik at maging ang Heavenly Hand of Defense ay hindi na rin magagamit dahil sa injury ng kanyang kaliwang kamay at wala na siyang guard mula sa susunod na atake ni Hades. Mukhang matatalo na nga itong si Kinshiwang nang biglang nag-over si Kinshiwang kay Alvityr na parang nawawalan na nga ng pag-asa. Sinabi naman ni Alvityr na napaka-pathetic ng pinapakita niya ngayon at dapat isigaw niya ang kanyang gustong gawin. Sinabi naman ito ni Kinshiwang ng buong lakas na gusto niyang manalo. At sa hindi inaasahang pangyayari ay nag-activate si Alvityr at Kinshiwang ng isang recast na nagbigay kay Kinshiwang ng isang sword, ang Kinshiwang Gojian Sword. At dito sinabi nga ni Brunhild na ang greatest defense nga ay ang strongest offense. Sinabi ni Kinshiwang na siya nga ay isang emperor at poprotektahan niyang lahat bilang isang emperor at pinuri ito ni Hades, isang king ng Netherworld at pag-asa ng mga gods laban sa king ng mga tao na inaasahan ng lahat. Isang king nga lang ang nakakaintindi sa isa ring king at alam nilang dalawa na malapit nang matapos ang kanilang laban. Naka-battle stance na uli ang dalawa at sabay silang umatake ng napakalakas. Ngunit sa pag-ataking ito ay napatalsik si Kinshiwang at na-overpower siya sa pag-atake ni Hades gamit ang Desmos. Pinuhos na lahat ni Kin ang lakas niya sa pag-atake ngunit hindi man lang nito narating si Hades. Nang biglang ngumiti si Kinshiwang at namangha, sinabing napakaganda ng star na nakikita niya. Bumangon ang sugatang si Kinshiwang at sinabing, "A king never doubts, a king never yields, and a king never surrenders." Chapter 64, The Return of the King. Gulat ang lahat dahil nakatayo pa rin itong si Kinshiwang sa kabila ng pagkawala ng kaliwang braso at tila paubos na ang lakas nito. Ngunit nagchichir pa rin ang lahat. Naririnig ni Kinshiwang ang lahat, magiging si Chunyan ay umiiyak at sinabing nakikipaglaban nga itong si Kinshiwang para sa promise niya sa kanya. At sinabi nito na panonoorin niya ang greatest battle ng kanilang greatest king. Wala na ang teknik, pati ang kaliwang kamay nito, kaya wala na siyang pag-asa. Pero sinabi ni Soja Okita na hindi.
dahil nakikita niya sa mga mata ni Kin na hindi pa siya sumusuko. Tinanong ni Alvitir kung ano ang plano ni Kin at sinabing gagamitin niya ang Heavenly Hand of Defense na kinagulat ni Alvitir dahil sa sitwasyon ni Kin. Ngunit sinabing magtiwala siya dahil siya ay isang king. Naghanda na nga ang dalawa sa laban at sumugod na si Hades gamit ang Desmos at ito na nga ang final clash. Umatake ulit si Hades ng isang Ichor Eos. Sobrang lakas ng kanyang atake at kahit isang galos lang ay ikamamatay na ito ni Qin Shi Huang. Ngunit si Qin Shi Huang ay kalmado at hindi nag-hesitate at nahuli niya gamit ang tip ng kanyang sword ang Desmos na ginamitan niya ng Chi-Yu Armor Form Heavenly Hand of Defense. Hindi makapaniwala ang lahat sa ginawa ni Qin Shi Huang at bigla nga itong nagbuga ng isa pang air bubble, hindi kay Hades, kundi sa Desmos na siyang nagpahina sa atake nito at sinabi ni Qin na hindi niya makakalimutan na ang buhay niya ay nagsimula sa end. At nagchant na ito ng Chi-Yu Armor Form at dinurog ang Desmos. Tuloy-tuloy hanggang sa pati si Hades ay tamaan ng pag-atake ni Qin Shi Huang. Namangha nga itong si Hades kay Qin Shi Huang at sinabing inaasahan niya nga ito mula sa isang king at na-slash na ni Qin Shi Huang ang katawan ni Hades na tumapos sa kanya. Sinabi ni Hades sa mga kapatid niya na hindi niya natupad ang kanyang pangako at nag-fail siya bilang older brother at siya ay naglaho. Sinabi ni Qin Shi Huang na grateful siya na nakausap niya itong si Hades na itinuring niya pang kaibigan at nagpasalamat sa kanya at sa lahat. At dito na nanalo sa round 7 ng Record of Ragnarok si Ying Zheng, si Qin Shi Huang o ang greatest king of all. At dito na nagtatapos ang last part ng ating round 7 ng Record of Ragnarok. Abangan ang susunod na matchup sa round 8. At para updated ka, don't forget to hit like and subscribe and click the notification bell para sa mas maangas na laban sa Record of Ragnarok. This is Zora Oragay. Yes, yes.